morning guys! Kumusta po? Sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Grabe. 9 o'clock. Kanina ang aga naming naglakad ni Dexter. Maaga kami naglakad. Kaya lang, kukuha sana ako ng video kaso low bat pala tong cellphone ko. So ngayon tayo kukuha ng video. 9 o'clock. Nasa lilim ako. Ayan na. ng puno kasi nga ang init. Pero yung hangin ang sarap sa pakiramdam. Hindi siya masyadong dry. Medyo malamig-lamig. So ayan, update po tayo dito sa garden. Pakita ko lang kung ano ng update dito sa garden mid-August. So ayan, etong Rudbeckia ko. Siya yung highlights dito ngayon sa garden. Ang tingkad niyang tignan. Ang ganda po niyang tignan. So kailangan pala magtatanim din ako sa ibang side kagaya dito. Merong isa dyan. Pero dito wala. Parang ano ba yan? Green. Lahat ang nakikita. Wala siyang contrast. So ang ganda pala tong Rudbeckia. Ang gandang tignan. So nakakatingkad po siya dito sa garden. So, etong mga panicle hydrangea, nagte-turn into pink na po sila. Ayan. Maganda dito. Etong mga panicle hydrangea, hindi po sila mahirap alagaan. Kahit hindi po sila didiligan. Dinidiligan ko to pag nakikita ko lang talaga na lantana. Pero, hindi ko siya madalas diligan. Ang palagi ko lang talagang dinidiligan dito yung mga annual plant kasi kung hindi mo yan didiligan, wala talagang mamamatay sila. Magdadry sila lahat at hindi mamumulaklak. Kagaya ng mga dahlias na yan, hindi ko rin dinidiligan. Oh, ang ganda rin na itong Kaya lang masyado siyang matangkad. Taas siya masyado. Itong rose. Ito yung gusto kong rose na to. Sipag niyang mag-produce ng bulaklak. Prinun ko siya. Ito parang second flush na po niya to. Ganda. Ang ganda pati yung kulay niya. Ito yung lamplight hydrangea. So yung mga cornflower. Ito yung native na cornflower. Sa Echinacea purpurea. Marami ako niyan. O yung pampas grass. Etong pampas grass ko, ang dami na naman yung bulaklak ko. O, di ba? So, grass lang to sa Pilipinas. Pero dito mahal. So, ayan yung itsura niya. So, ayan, makulimlim. Wow. Parang uulan. Sana nga umulan. Pero umulan kagabi. Yun nga lang, hindi siya masyadong tawag nito, hindi marami. Hindi nagtagal. Parang saglit lang. Ito yung mga sitaw. Yung sayote ko na ang tagal-tagal na. Ewan ko. Wala talaga akong wala akong swerte sa mga tawag na ito, vegetable. Yung ampalaya, okay pa. Pero ito, sitaw, tagal ko na itong tinanim. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin po sila kalaki. Nilagyan ko sila ng, siguro twice ko na siyang nilagyan ng fertilizer. Ganyan pa rin. At saka ito, sayote. Tagal ko na itong bago mag-summer or May, andyan na to eh. Ganyan pa rin sila. At saka yung upo. Sa dami ang itinanim kong upo, ayan, may dalawang nabunga. Ay na tawag na ito, nabuhay. Kaso ayan, hanggang ganyan lang sila. Or dito kaya, problema kaya dito yung soil. Pero ang ganda naman ng soil. At saka nilagyan ko siya ng compost soil. Ay, nako po. Wala akong swerte talaga sa
gulay. Pero dito ako may swerte. Green thumb. Sa mga halaman. Ayan, oh, ang ganda. Maganda pala dito, Rudbeckia, pang highlights, pang contrast sa mga kulay. Ang sarap ng hangin. So, hindi siya boring tignan. Ayan. Oh, ang sarap ng hangin. Yung flax, wala na. Nag-end season na to. Pag ipuprune ko to, wala na. Hindi. Once, ano lang sila talaga namumulaklak. Isang beses lang. Whereas sa mga, sa mga rose, pag nag-dry, pwede mo siyang i-prune. At mamumulaklak ulit siya ng panibago. Oy, eto yung hibiscus ko. Marami po ako neto. Merong white ako, pink, at saka yung dark violet. So, malamig. Mukhang uulan. Ayan, sa kalangitan. Mukha nga. Sana dito umulan sa amin. Kasi nung isang araw, kailan ba yun nung isang araw? Umulan sa my workplace ko. Pero dito, nung umuwi ako, dry na dry. So, eto yung sa mga kamatis ko. Kahapon nag-harvest ulit ako. Bali, pangatlong harvest ko na yon. Eto yung mga alyong-alinyom. Ayan, andyan yung mga kapitbahay ko. Kasi alam niya, andito ako, nagbe-video ako. Kaya sinasadya yung mga visit na yan. Ang sarap. Alam mo yon. So, dito tayo sa may gilid ng bahay. Ayan yung Annabelle hydrangea ko. Ang ganda pa rin niya. Kaya lang yung kulay niya, nagpe-fade na po siya. So, ayan. Oy! Dali nga, anin ko muna si Dick. So, ayan. Pinasok ko na kasi maingay. Gusto niya pumasok sa loob kasi yung tatay niya nasa loob. Ayan, isa pang hibiscus. Pareho lang sila ng kulay doon sa nauna. So, dito, yung mga, ayan o, yung mga petunia na nasa border, prinune ko yan yung kalahati ng bed. Tapos, dun sa unahan, kakaprune ko lang kahapon o ng isang araw para hindi sabay-sabay na walang bulaklak dito. Kaso, yan lang naman na pinujuice nilang mga bulaklak nila. Ayan. So, ito yung sa pangklase ng hibiscus. Medyo meron po siyang kasamang pink dito sa may loob ng bulaklak niya. Ano to? May white? Meron din white to. White at saka light pink. Lumabas ulit si Dexter kasama yung tatay, ano. Tapos na kaming naglakad neto eh. So, ayan. So, maphead hydrangea, eto, nag-iba ng kulay niya. Pink po yan. Nag-dry na po yung kulay niya. So, ang bilis naman mag-dry ngayon ng mga kulay nila. Dati, mga October, ayan, may kulay pa rin sila. Pero sa kabilang side, meron, maganda pa rin yung mga mga bulaklak nila. May kulay pa rin, yung mga mapheads. So, ayan yung hibiscus. Tatlong kulay yan. White, violet, light violet, at saka yung light pink. Ewan ko kung bakit. So, yung flax, patapos na rin po siya. Kaya lang hinahayaan ko lang muna kasi yung mga seeds nila, kukunin ko yung harvest kong mga yan. So, eto, yung white rose na to, prinune ko na rin siya last week. Kasi nga pag humahangin yung bulaklak niya, napupunta sa kapitbahay namin. Masyadong sensitive ang mga yan. Kaya, pag nakikita kong kahit na konting lang, pinuprune ko na, kinakat ko na. So, ayan, bali, third flush na po yan. Ay, yung mga hostas. Ito yung mga bulaklak nila mabango. Lalo na paggabi. So, ayan.
So, ayan lamang po yung update dito sa garden. Sa harapan, wala namang masyadong papakita. Oh, pakita ko sa harapan. Sandali. Dito sa may harapan, yung sun patience lang naman dito, tsaka yung rudbeckia. Etong astilben, nag-end season na rin. Pero hindi ko muna siya ikakat. Ipuprune. Hayaan ko muna siyang ganyan. Ayan lang naman. Tsaka dito, malalaking ano na to, mga malalaking halaman. Para may, yung ba sa ano, sa kapitbahay. Pero dito lalagyan ko talaga ng ano pa dyan. Nang itatanim ko yung talagang parang boxwood. Ayan yung hibiscus pang isa. Ito pala. Yan, pakita ko dito. Ito yung second flush na rin po niya to. Nakalimutan ko na kung anong klaseng rose to. So, ayan po. Palagi pong maraming bulaklak to. Sarap lang tignan. Pag namumulaklak na. Yung mga halaman, worth it ba yung pagod? So, ayan lamang po. At maraming salamat. Sana po mag-ingat po tayong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan, pajulit-julit. So, bye-bye. Dexter. So, ito yung isa pang hibiscus ko na tree. Dati ang dami niyang bulaklak, pero ngayon, although marami siyang petals, kaya lang hindi pa po talaga bumuka. Ang ganda po niya to palagi. So, ito yung sinasabi ko na although yung iba, dry na rin, nag-iba na rin ng kulay, pero marami pa rin may fresh color. Ayan. Ito yung mga mop heads. Matagal na tong mga to sa akin. Bali, ano pa to ng mother-in-law ko. Ito pala, nag-ana na rin. Ito, nag-ana na rin siya. Oh. Nag-iba na ng kulay. Kasi pag gabi talaga malamig na rin. Ang bilis ng araw, ano. Ayan yung tawag nito. Ito yung hibiscus ko. Pang maraming hibiscus pa. Hindi ko yan itinanim. Tumubo lang sila. Nayaan ko lang dyan. So, Dexter. So, ito yung inaayos ko. Daan-daan kong inaayos dito sa may gilid. Oh, ayan yung anlaking sunflower. Bulaklak. Kaya lang, ano yan? Seeds na ba to? Ang laki po niya. Oh. So, may bougainvillea. Nakapasulang sila kasi nga pag winter namamatay pag dito, pag itanim ko sa base. Kaya pag bago mag winter, nilalagay ko yan sa basement, sa loob. So, yan lamang ang update dito sa garden. Bye-bye ulit. Bye-bye.